Una sa lahat, mga player ng Gilas Pilipinas magkakasamang na-stuck sa elevator. Tabangan me! Ay! Gwensya na! Luya na mo. Kuya, thank you. Thank you! Ang video ng pagsagip kina Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Junmar Pajardo at iba pa. Panoorin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Dating Pangulong Duterte tila nagbanta para makapasok daw ng Senado ang mga pambato niya. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. bentahan ng dekalibreng baril na bisto online. Isang aktibong sundalo timbog. 34 na Indonesian POGO workers na kinulong ng Chinese na employer sa Pasay City nasagip. Warehouse sa Pasay kung saan nakalagay ang mga smuggled umanong mamahaling sports car at iba pang luxury vehicles. Sinalakay ng mga otoridad. Matinding pagkasawi sa pag-ibig. Hindi raw dapat baliwalayin dahil nakamamatay raw. At sa pabaong pampag-good night, habol na sa Valentine's this weekend. Alamin ang mga camping site na perfect sa mga sawi at in love. Timbog ang isang aktibong miyembro ng Philippine Air Force dahil sa iligal na pagbebenta ng high-powered firearm. Ang suspect nag-alok online ng sniper rifle na higit ₱1,000,000 ang halaga. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa isang parking lot malapit sa EDSA sa Pasay City, nakipag-meet up ang lalaking yan. Illegal daw siyang nagbebenta ng mga matataas na kalibre ng baril online. Walang kamalay-malay ang target, na pulis pala ang kanyang katransaksyon. Binuksan pa niya ang compartment ng kotse para ipakita ang ibinibentang baril. Palingon-lingon pa sa likod ang suspect at nagmamatsyag sa paligid. Nang tila makatunog ang lalaki, doon na siya hinawakan ng mga pulis. Nakatakas naman ang kasamahan ng suspect na sakay ng kotse. Tangay niya ang ibibenta sanang sniper rifle na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa PNP Maritime Group, isang aktibong sundalo ang suspect. Active member siya ng Philippine Air Force with the rank of captain. Meron siyang record sa FAO na nagmamayari siya ng more than 50 firearms sa record. Lubha raw delikado na may illegal na bentahan ng high-powered firearms online, lalo ngayong nasa gitna ng campaign period para sa Bilang Pilipino 2025. Pag mga ganitong klase na transaction online, malamang walang mga papel yan. Lalo ngayon mga eleksyon, pwedeng gamitin yon ng mga masasama para pang-snipe ng mga kalaban nila sa politiko. Ito raw ang dahilan kung bakit minabuti ng PNP Maritime Group na bukod sa pagbabantay sa ating municipal waters ay tumulong na rin sa pagsasawata ng loose firearms. Ito mga kontraband na to will be negated or matatanggal sa society or circulation, then definitely lesser yung chances na magagamit sa crime kasi confiscated na natin to. Mahaharap ang arestadong Air Force Captain sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at violation ng Omnibus Election Code dahil sa umiiral na gun ban. Tinutugis naman ang nakatakas na kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang tila pagbabanta ni Pangulong Duterte para makapasok ang mga pambato niya sa pagkasenador sa Bilang Pilipino 2025. Kung sakali, hindi raw ito magandang biro. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng PDP laban sa Club Filipino sa San Juan. Pagbibida ni Digong, mas makatutulong ang kanyang mga pambato para masolusyonan ang issue ng bansa. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano.
Pero hindi ito nakakatawa para sa ilang mga kongresista. Tingin ng isa sa mga prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, taktika ito ni Digong para gawing normal ang salitang pagpatay. Sa 7 articles of impeachment kasi na kinaharap ng kanyang anak, kasama rito ang death threat ng bise kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, wag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Si House Assistant Majority Leader Jude Asidre, sinabing hindi maitatangging mag-ama nga sina Digong at VP Sara na gustong ipapatay ang presidente, House Speaker at Senador. Pero ano nga ba ang limitasyon ng isang biro o joke? It becomes a crime and penalized under the revised penal code kung threat yan. A threat is simply doing something, or threatening to do something wrong to a person or anything, doing something wrong amounting to a crime to a particular person. So it depends upon the intent. The person to whom it is addressed should also feel threatened. Dagdag pa ni Atty. Cayosa, pwede raw kasuhan si Digong ng sino mang senador na nakaramdam ng takot. No comment naman ang palasyo sa pahayag na yan ni dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Dinukot at saka tinorture. Ganyan ang karumaldumal na sinapit ng isang Chinese na nailigtas sa Parañaque. Habang sa Pasay, higit 30 Indonesian pogo worker naman ang kinulong. Nakinulong ang nasagip. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bali ang kamay at puno ng mga pasa at sugat sa katawan ang Chinese na ito nang masagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang condo unit sa Parañaque. Dinukot at tinorture ng 2 kapwa Chinese ang biktima. Sa isang video makikita na tinututukan pa siya ng baril habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Ayon sa PAOK, hindi pa malinaw kung bakit siya dinukot, pero hiningan daw ang Chinese ang 2 milyong piso kapalit ng kanyang paglaya. Ang masaklap, kakilala ng biktima ang sindikatong dumukot sa kanya dahil nasangkot na rin siya sa isang kidnapping case noon pero na-dismiss lang. He just got out of BJMP Parañaque also for another kidnapping case. So we're trying to look into his relationship with his kidnappers. We really don't know the entire picture yet. Naaresto naman ng mga otoridad ang kapwa Chinese na ng torture sa biktima. Nakumpiska sa mga suspect ang mga baril, panaksak at pamalo na ginamit sa pagtorture. Nasagip din ng PAOK kahapon ang 34 na Indonesian pogo workers na ito matapos ikulong ng kanilang Chinese employer sa isang gusali sa Pasay. Sa tulong ng Interpol at Indonesian Embassy, nasagip ang mga biktima na sa pilitang pinagtatrabaho bilang mga online scammer. Kinuha pa ang kanilang passport para hindi makaalis ng bansa. Supposedly, their contract was terminated last January 21, itong taon po na ito. No. Then they already signified their intention to leave for Indonesia, but then their boss, Lu Ming, said, hindi pwede, lilipat lang kayo ng Cambodia. Kwento ng isa sa mga biktima, hindi na raw sila pinasasahod. Pilit din silang pinapasama sa Cambodia para ilipat sa isa pang pogo hub. Shock din ako. At bakit? Kasi last 4 or 5 days ago, biglaan na pinasok yung pangalan ko, hindi sasama, and then I should pay full like 15,000 pesos for the penalty. Sa kasagsagan ng operasyon, nahuli rin ng PAOK malapit sa lokasyon ng mga Indonesian si Liu Meng, ang Chinese na wanted dahil sa illegal na pogo. Kasama niyang naaresto ang 2 Chinese at isang Malaysian national. Inaalam na rin kung konektado ang Chinese employer ng mga Indonesian sa sindikato na nandukot sa tinorture na Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sinalakay ng PAOCC ang isang hihinalang pogo hub sa Laguna. Pero napag-alamang opisina pala ito ng isang telecommunications company. Naaresto ron ng 3 Chinese na nagtatrabaho kahit walang working visa sila. Nagbabalik si Camille Samonte.
Sa bisa ng isang mission order, pinasok ng mga tauhan ng PNP CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Calamba, Laguna kaninang umaga. Nakatanggap ng report ng mga otoridad na labas-masok daw sa bahay na ito ang ilang Chinese. Pagpasok sa loob, inisa-isa ng mga pulis ang kada kwarto. Pinadapa ang lahat ng empleyado. Pero nang galugari ng loob ng bahay, hindi pala ito Pogo Hub. Opisina ng isa umanong telecommunication installer company ang dinatnan ng mga operatiba. Ang mga Pogo kasi they tend to cover their company ng mga legal documents, ng mga legal fronts kung talagang ginamit ito. May mga fronts na ginagamit. Ayon sa CIDG, paglalatag ng fiber optic, mga kable at tower installation ang trabaho ng kumpanya. Pero nabisto nila na may 3 Chinese national dito na wala palang working visa. Wireless signal provider, Wi-Fi or optic fiber. We are here for our main scope of work was installation. Service, manpower installation. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang 3 Chinese habang iimbestigahan ang 23 Pilipinong empleyado. Hindi naman masabi ng mga otoridad kung konektado sa mga kaso ng hinihinalang Chinese espionage ang operasyon ng kumpanya. Pero iimbestigahan din ang mga antena, transmitter at receiver na natagpuan sa lugar na galing pang China. Well, sa ngayon ay very early to tell dahil ang mga computer nga ay hindi pa namin na-examine lahat. We are still applying for a warrant for that. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinag-aaralan na ng Philippine Navy ang pagtatayo ng West Philippine Sea Command. Kasunod yan ang di pa rin maawat na pambubulabog ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Halos hindi na tinantana ng China Coast Guard ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon, 2 barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang CCG Vessel 3304 malapit sa may Bolinao. Kinahapunan, pinalitan ito ng mas malaking barko na CCG Vessel 3103. Pero kahit dehado sa mas malalaking barko ng China, hindi sila tinantana ng BRP Cabra. Niradyohan nila ang mga Chinese at pilit na itinaboy sa loob ng ating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng Coast Guard na planado ng China ang regular na pagpapadala ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas. Bukod sa mga white ship o Coast Guard vessels, madalas na rin maispatan ang mga warship ng China. Kaya ang Philippine Navy pinag-aaralan ang mga suhestyon na magtayo ng West Philippine Sea Command para mas matutukan ang seguridad sa rehiyon. That proposal is well taken. The armed forces has different unified commands which address not only internal but also external defense operations. But however, the recommendation will be duly noted and we will be studying them. Bukod sa Navy, nakalatag na rin daw ang plano ng Coast Guard na bumili ng mga bagong barko para madagdagan ang mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard from the Japanese, from Japan, no? And then, of course, the 40 vessels that will be coming from France. As we decide the acquisition of vessels. Muli namang iginiit ng National Security Council na walang plano ang Pilipinas na alisin ang Typhoon missile ng Amerika sa Luzon. Dati na itong ipinrotesta ng China, pero nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na aalisin niya lang ang missile kung ihihinto ng China ang pagiging agresibo at ilegal na pangangamkam ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Isang bangkay ng dalagita ang nabisto sa loob ng abandonadong maleta sa San Jose del Monte sa Bulacan. Tumutugma ang itsura at damit ito sa isang nawawalang babae sa Caloocan City noong February 7. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Palutang-lutang sa ilog ang maletang ito nang mapansin ng ilang residente sa San Jose del Monte, Bulacan. Baho, umaamoy siya lalo. Masangsang na rin ang amoy na nanggagaling sa maleta kaya binuksan na ito. Balik babae, lalaki! Pagbukas ng maleta, tumambad ang naaagnas ng katawan ng isang babae. Sa tansya ng pulis, nasa 1 linggo na ang bangkay.
As of now, wala pa po tayong masasabi na cause of death, and regarding dun sa mga visible wounds, wala po tayong nakita kasi yung katawan niya is already in the stage of decomposition na nga po. Ang bangkay sa maleta, nakasuot ng gray na t-shirt at maong na shorts na tugma sa isang babaeng taga-Caloocan na nawawala noong pang February 7. Sa bahaging ito ng ilog nakita ang bangkay, agad na nagtungo rito ang kaanak at positibong kinilala ang 16 anyos na biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, nakipagkita lang sa kaibigan ng dalagita noong araw na nawala siya pero hindi na bumalik. Humingi sa kanya ng tulong na kesyo sunduin daw siya kasi nga binubugbog ng asawa. Sa kuha ng CCTV noong gabi ng February 7, maririnig pa ang usapan ng biktima at nagpapasaklolong kaibigan sa cellphone. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Matapos niyan, nakita na siyang naglalakad papunta sa bahay ng kaibigan na taga-Caloocan din bago nakita ang kanyang bangkay sa Bulacan. Hustisya ngayon ang hiling ng kaanak ng biktima. Mensahe niya sa suspect, sana makonsensya sa ginawa niya. Meron na raw mga person of interest ang pulisya na posibleng maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sinampahan na ng reklamo ni Jelly Au ang fiancé niya na si Jam Ignacio dahil sa pambubugbog. May mga pasa at sugat pa si Jelly nang dumulog sa NBI. Sa tindi ng pananakit, nabasag din ang kanyang ngipin at pumutok ang kanyang labi. Bakas din ang pasa sa kanyang leeg. Ayon kay Jelly, nag-ugat daw ang pagtatalo nila sa pagseselos ni Jam sa kanyang katrabaho. Reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang kahaharapin ni Jam. Hinahanap pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang seloso po kasi kahit maliit na bagay talagang pinapalaki niya. Kahit po sa work ko, pag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin. Yun lang. Para hindi mo na magawa sa ibang babae. Showbiz Tonight na tayo. Nagbabala ang management ni 21 members ng Dara Park na idadaan nila sa legal na aksyon ang mga paninira sa kanya. Nagugat yan sa viral video ng K-pop star kung saan kinuwento niya noon na may nakadate siyang 14 years old guy noong siya'y 19 pa lamang. Chika ni Dara, nagpanggap siyang 16 years old para sa guy. Sinabi naman ng K-pop star na bata at inosente pa siya that time. Pero binatikos yan ng ilang netizens. Deleted na ang portion ng video na yan sa YouTube ni Dara. Nakiusap din ang YT channel na iwasan ng anilay pagpapakalat ng malicious comments. Kung hindi, idadaan daw nila ito sa legal na aksyon. Bawing-bawi si Philmar Alipayo kay Andy Eigenman ngayong Valentine's Day. Kumuha si Philmar ng puso ng saging at ginawang bouquet. Natatawa naman si Andy nang iabot ito sa kanya ni Philmar pero halatang kinikilig. Biniro pa niya ang kanilang mga anak na may lunch na raw sila. Nagkayos na sina Andy at Philmar matapos ang cryptic post ng aktres dahil sa matching tattoo ni Philmar at kaibigang babae. More showbiz updates coming your way. I'll be right back. Susunod, higit 30 mamahaling sasakyan na hininalang smuggled na sabat sa warehouse sa Pasay City. PCSO itinangging na hack ang database ng Lotto winners. Bahagi ng mall sa Taiwan sumabog, hindi bababa sa 4 patay. At Conjugal Hotel, handog sa mga preso sa Manila City Jail ngayong Valentine's Day. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-iiyakan ng mga batang yan ng aresto ng kanilang mga magulang sa Angeles City sa Pampanga. Ang mga dinakip, binubugaw umano online ng kanilang mga anak.
mga foreigner ang parokyano sa halagang $50 o halos 3,000 pesos. Base sa investigasyon, kadalasan ang mga magulang ang karelasyon ng customer. Pero para dagdag kita, pati kanilang mga anak ay inaalok sa dayuhan. Higit 30 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang nabisto sa isang warehouse sa Pasay. Ayon sa Bureau of Customs, ibinebenta online ang mga nasabing sasakyan kung saan ang pinakamura ay nasa halagang 20 million pesos. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Magkakahilerang luxury vehicles, high-end na mga sports car. Meron pang sasakyang bulletproof. Yan ang naabutan ng Bureau of Customs nang pasukin ng isang warehouse sa Pasay. 35 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang naroon. Nagkakahalaga raw yan ng 1.4 billion pesos. Ayon sa BOC, nakita nilang ibinebenta online ang mga luxury cars. Hindi kami papayag na merong tumatakbo sa kalye natin ng mga sasakyan na hindi dumaan sa tamang paraan. Mahigit isang linggo rin daw tiniktikan ng mga otoridad ang warehouse na nagsisilbing talyer. Gamit ng letter of authority, napasok nila ang lugar kung saan abutan daw ang 2 Chinese at isang Vietnamese. Walang maipakitang dokumento ang mga dayuhan. Sa mga luxury vehicles na nandito, hindi bababa sa 20 milyong piso yung presyo ng pinakamura ng unit. Bagay na malaking halaga sana yung makukuhang kita ng pamahalaan kung nagbabayad lang ng tamang duties and taxes ang mga ito. Pinuntahan din ng customs ang showroom nito sa Parañaque. Dito nakita ang iba pang mga mamahaling sasakyan. Naabutan pa nga ang ilang pyesa. Meron din mga primera klaseng coaster van na may Chinese marking sa labas. Hinala ng mga otoridad, baka konektado rin ito sa Pogo. Dahil nag-aalisan na yung mga Pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Sino ba naman ang bibili niyan? Sino bang may pera? Di ba yung nasa Pogo? Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang rehistro at mga nagmamay-ari ng supercars na ito. Inaalam din kung paanong naipuslit ang mga ito papasok ng bansa. Hindi raw isinasantabi sa investigasyon na posibleng may mga kasabwat na mga taga-customs. Wala po tayong sinisino dyan. We will file cases against them. Binigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng luxury vehicles na magpakita na meron silang mga legal na dokumentong nakapagbayad nga ng karampatang duties at taxes bago ito kumpiskahin ng Bureau of Customs. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o yung PCSO na nahack ang database ng mga lotto winners. Sa Facebook post ng Philippines Exodus Security, nakuha raw nila ang libo-libong impormasyon ng mga nanalo sa lotto, kabilang mga pangalan, address, contact numbers, ID at mga winning numbers. Pero ayon sa PCSO, General Manager Mel Robles, fake news daw yan. Wala raw nagtangka o nagtagumpay na pasukin ang sistema ng PCSO. Hindi rin daw sila nag-report sa DICT dahil wala naman daw data breach na nangyari. Sinisiguro ng PCSO na ligtas ang impormasyon ng mga nanalo sa loto sa kanilang head office. Ngayong Valentine's Day, deserve din ng persons deprived of liberty o mga PDL ang ma-feel ang love. Kaya extra special ang handog na conjugal hotel ng Manila City Jail para sa mga PDL. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Malinis at maaliwalas. Meron ding aircon at mga palamuting pulang lobo. May libre ring alcohol, tissue at kondom. Sa labas niyan ay may pambungad pang Happy Valentine's Day. Parang promo sa isang motel ang setup sa kwartong ito. Pero ang mga kwartong yan, nasa loob ng Manila City Jail. Inihanda ito para sa mga inmate na dadalawin ng kanilang mga asawa o partner ngayong Valentine's Day. Conjugal hotel ang tawag dito ng mga PDL. Mahalaga po ito, sir, sa ating PDL kasi dito po natin na kailangan i-maintain ang kanilang well-being, ang kanilang emosyon, physically, emotionally, psychologically. Sa ngayon, 2 lang ang kwarto sa conjugal hotel. Kaya kada PDL na magpapabook, may time limit na 15 minutes para marami ang maagamit. At ngayong special na araw ng mga magsinirog, fully book ang conjugal hotel. Pero hindi lang ito pang Valentine's dahil araw-araw itong tumatanggap ng reservation. Sa Cebu, hindi hadlang ang rehas sa pagmamahalan ni John J. at Royce ngayong araw ng mga puso. Kabilang sila sa maikinasal sa kauna-unahang mass wedding sa Balanban City Jail. Na-inspire daw kasi ang pamunuan ng City Jail na mag-viral ang proposal ni Royce kay John J. noong 2022.
planong ipagpatuloy ang programa para sa mga PBL na gustong ikasal. Kahit nasa loob sila ng jail, they still have the right to receive the sacrament of kasal. Meaningful day ito sa mga nagmamahalan, February 14 pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sumakto sa Valentine's Day ang release ng music video ng kantang Scared of Loving You ni na Selena Gomez at ng kanyang fiancé na si Benny Blanco. Simple yet romantic ang vibes ng couple. Ang lyrics naglalaman ng questions for assurance of love at sincere message. Meron din daw ilang reference sa mga past relationship ni Gomez. Yan ang unang single na inilabas mula sa upcoming album na I Said I Love You First. Ilalabas sa March 21 ang album na unang collaboration ng couple mula nang ma-engage sila last December. Usap-usapan ng umano'y hiwalayan ng American rapper na si Kanye West at ng kanyang asawa na si Bianca Censori. Ayon sa ilang report, nakipag-ugnayan na raw sila sa kanilang legal counsel para sa divorce. Napagkasunduan din daw nilang makakatanggap si Censori ng $5 million o katumbas ng halos 300 million pesos. Pero pinabulaanan ng representative ng couple na hiwalay na sila. Nasa Los Angeles daw sila at magkasamang ine-enjoy ang Valentine's. Lumabas ang ulat halos 2 linggo matapos ang kanilang controversial na appearance sa Grammy's red carpet. Dito, naghubad ng gown si Censori at tanging transparent dress na lang ang suot. Taong 2022, ikinasal sina West at Censori. Susunod, Pinoy Men's Curling Team na sungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Winter Games. Lalaking namamangka sa Chile, nilamon ng balyena. At pagiging sawi sa pag-ibig, posible raw mauwi sa sakit sa puso. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na-stuck sa elevator ang mga player ng Gilas Pilipinas. Nangyari po yan sa Doha, Qatar. Maya-maya, biglang may nagbukas ng elevator. Ay! Gwen sana! Luya na mo. Kuya, thank you. Thank you! Isa-isa silang bumaba sa maliit na bahagi ng elevator ang mga player. Kabilang sina Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Junmar Fajardo. Ligtas naman silang lahat. Nasa Doha sila para sa final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa Frontline News Abroad, 4 ang patay habang higit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang mall sa Taiwan. Nasa pulba sa dashcam ng isang sasakyan ang mismong pagsabog ng mall. Nabagsakan din ang mga debris sa kalsada. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang pagsabog sa ika-12 palapag ng gusali kung saan may nangyayaring construction. Gas leak ang hinihinalang sanhi ng pagsabog. Sinara muna ang mall habang iniimbestiga ng insidente. Nilamon ng isang balyena ang namamangkang lalaki sa Chile. Kita sa video ng isubo nito ng buo ang lalaki at ang bangka sa Strait of Magellan. Makalipas ang ilang segundo, iniluwari ng balyena ang lalaki at saka siya lumangoy papalayo. Agad namang nasagip ang lalaki ng kanyang ama na kumukuha ng video. Nasungkit na mga pambato natin ang ginto sa men's curling sa Asian Winter Games. Ito pong kauna-unahang gold ng Pilipinas at highest win sa Southeast Asia sa kasaysayan ng palaro. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo.
Sa harap ng daang-daang sports fans sa Harbin, China, napahanga ng Philippine men's curling team ang buong Asia. Tinalo ng mga Pinoy ang powerhouse South Korea sa gold medal match para sa Asian Winter Games. Final score, 5-3. Sa exclusive interview ng News 5, halos hindi pa rin makapaniwala ang national team sa kanilang historic championship. Ito kasi ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas para sa Asian Winter. It feels absolutely amazing, but it's kind of surreal because we always had the goal to get a medal, and we thought maybe we can get the bronze. And then yesterday we had a big game against China, and we're going for gold. And yeah, it feels absolutely amazing. Bago makuha ang ginto, lumusot muna sa butas ng karayom ang national team. Una nilang tinalo ang powerhouse Japan sa qualification game, saka pinataob ang China sa semifinals. It feels incredible. It feels incredible to be representing the Philippines in order to make history. It feels special that it was this team, that these group of people who bonded and worked hard together, and everything is paying off as we see with today's result. Pero paano nga ba nilalaro ang curling? Bawat isang koponan ay may 4 na miyembro. Target nilang ma-slide ang granite rack na pamato patungo sa target or bullseye. Pero kailangan nilang tansyahin ang lakas ng tulak, lalo't madulas ang ice surface. Kailangan ding banggain ang pato ng kalaban. So the thing is with curling, it's made for Filipinos because Filipinos are very good at dart, billiard, and pool, and Bowling. Bowling, yeah. Curling is very similar. It is a lot of strategy. It has a lot of being accurate. Dahil sa panalo, pang-5 na ang Pilipinas sa medal tally ng Asian Winter Games. Next target ng men's curling team na mag-qualify naman sa 2026 Winter Olympics na gaganapin sa Italy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa edad na 78, pumanaw na ang veteran comedian na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya. Nasawi ang komedyante dahil sa acute respiratory failure. Nagsimula si Matutina bilang radio talent noong 1960s sa mga drama show. Tumatak ang karakter niyang kasambahay ni Doña Delilah sa John and Marcia ni Dolphy at Nida Blanca. Susunod, pagiging broken-hearted, pwede raw mauwi sa aktwal na sakit sa puso. Blackpink Jisoo nagpayanig sa kanyang latest comeback ngayong Valentine's. At tara't bisitahin ng ilang romantic spots sa Rizal na swak sa mga couple. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Talaga namang nakakadurog ng puso kung mahiwalay ka o masaktan ng iyong loved ones. Pero ang pagiging broken-hearted, pwede rin daw mauwi sa aktwal na sakit sa puso at nakamamatay pa pala. Kung paano makaiwas dyan, alamin sa report ni JC Cosico. 6 na taon ng single si April, 27 years old. Nag-iingat na raw kasi siyang magpapasok ng tao sa buhay niya ngayon. Ibang level daw ang heartbreak na pinalasap ng kanyang first boyfriend noong 2019. Nananaginip ako na ganyan, okay kami. Then, bago mataas yung panaginip ko, hindi kami okay. So, parang I'm gasping for air. Yan, ganyan. Tapos, magbe-breakdown ka na lang. Alam mo yung kakagising mo lang pero pagod ka kaagad. Ganun yung feeling. So, masakit siya sa dibdib. Literal. Mula 2019 hanggang nitong Enero, umabot sa higit 95,000 ang tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health. At pangalawang pinakamaraming problemang inilalapit sa kanila, love at relationship issues. Pero alam niyo bang ang pagiging sawi sa pag-ibig, posibleng mauwi sa aktwal na sakit sa puso? Yan yung takot subo o stress-induced cardiomyopathy, also known as broken heart syndrome.
When the body experiences severe trauma or emotional or psychological stress, nagre-release ng mga stress hormones yung utak, and it causes a cascade of reactions, and the end result is extreme stress to the heart. Kakaroon ng pagpalya ng puso, lumalaki siya, and pumapangit yung function niya. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at pagkahingal. Nagagamot naman ang broken heart syndrome, pero hindi raw ito dapat baliwalain. Sa serious condition, yes, nakakamatay siya. Depending talaga din on the reaction of the heart, kung ganong kasama yung degree ng pagpalya, it can cause severe symptoms, even death. Sabi pa ni Doc, hindi lang sa bigong love life pwedeng mag-ugat ang sakit na ito. Pwede ring dahil sa namatayan ka ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho o anumang nagdudulot ng matinding stress. Kaya mahalagang inuupuan at ina-assess ang ating mga nararamdaman. Hindi rin daw dapat minamadali ang pag-move on. So that we have a better grasp of the experience and we can choose how we want to accept the situation. Kasi kapag yung isang tao completely dinideny niya na yung negative experience, then hindi din ito effective way of moving on. Payo pa ng mga eksperto, mahalaga ang pagkakaroon ng support system para ang iyong puso agad makabangon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nayanig ang Friday at Valentine's Day ng Blinks, especially ang Jisoo fans. Release na ang comeback music video niyang Earthquake. Explosive ang atake ni Jisoo as a pretty office girl. Ang peg, tila nayanig ang kanyang mundo with so much imaginations nang mag-message sa kanya ang kanyang mahal. Sabi nga ni Jisoo, "It hits me like an earthquake." Ganon! May more than 4 million views na yan in just 7 hours. Main track ang kanta sa kakalabas lang din today na mini album ni Jisoo na Amortage. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Valentine's Day, mga kapatid! At para naman sa ating papaong pampag-good night sa mga magse-celebrate ng Valentine's Day sa weekend, kung romantic getaway ang hanap, may dalawang perfect spot sa Rizal. Pwede yan sa mga couple o kahit sa mga single na gustong ipamper ang sarili. Silipin natin yan sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Camp Sawi ka man o Camp Wagi ngayong Valentine weekend, swak sa inyo ang pasyalang ito sa Tanay Rizal. Very intimate and chill ang magiging bonding nyo. Sa mga gustong mag-overnight dito sa Pathfinders Camp Cafe, meron silang tipi o tent. Pero kailangan magpabook dahil bawal ang walk-ins. Kahit ikaw lang mag-isa o gusto mo lang mapag-isa. Bawal sumigaw pag heartbroken? When you come here, kasi hindi mo na kailangan sumigaw, nagkakaroon ka ng mental clarity because of the silence. Best time to go here kasi is around 5:30 where you can watch the sunset. Sa harap talaga namin siya bumabagsak. Dahil malamig dito sa bundok, swak din ito sa mga coffee lovers. Coffee's really good. The view is hard to beat this close to Manila too. It's just something different, right? Unique. May Palati Art Workshop din kung saan ituturo sa inyo ang paggawa ng basic heart pattern sa kape. You have to swirl din yung, lalabas natin, yung ating coffee and crema. Yan. Kailangan magpaikot-ikot. Yes, tama. Kape lang dapat at gatas pinapaikot, hindi babae. I made a heart! Wow! Happy Valentine's Day! Kahit wala po kayong ka-Valentine's, okay lang yan. Darating din yan. Kung thrill seeker naman kayo, meron ding ATV dito. Tamang yakap ka lang kay boyfriend o mister para hindi ma-fall. Meron pang isang pasyalan sa San Mateo Rizal na perfect para sa nature lover na couples. Dito sa Casa Peregrine, may obstacle course activities pero kung chill date lang, pwedeng humilata sa kanilang giant spider web. Ang 31 years ng mag-asawa na sina Rodi at May, bumiyahi pa rito mula Pasig.
crowded na. At least dito, maganda siya. Tsaka tahimik, nature. Mga nature lovers kasi kami. Nakaka-inlove na ang view ng Sierra Madre with matching harana pa. May 5-course meal ka na soup, quesadilla, salmon, steak at syempre dessert. May a la carte orders din for sharing. Kung buong pamilya ang kasama, meron namang boodle fight. O ano mga kapatid, wagi o sawiman kayo sa pag-ibig o gusto niyo lang mag-self-love. Perfect place ang mga ganitong campsite at pasyalan ngayong Valentine's Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News Spot. Talaga na ma-emphasize natin yung sinabi ni Marian na pwede siya sa mga single. Kasi masaya din pag mag-isa eh. Walang nananakit sa'yo. Ay! Parang may hugot ka doon eh, no? Akala ko sasabihin mo self-love. Sinasabi ko lang naman. Diba? Oo, hindi. Tawagan tayong police reporters. Mas peaceful pag gano'n, di ba, Marian? Teka. Ano nabalitaan ko na ibang klaseng bulaklak ang iyong nakuha ngayong Valentine's Day? Oo. Anong klaseng flower yun? Embrocation siya. Translation na embrocation. O sige, sir. I-explain mo ano ba ang embrocation. Ang lalim naman. White flower. Ito po ay isang liniment. White flower liniment. Yan ang pinaka-useful na flower. At least. Pag nahihilo ka, tanggal talaga yung hilo mo. Ikaw, pero amoy matanda ka naman. Amoy lang. Amoy refreshing. Gising ka. Ikaw ba bak magbigay ka ng flowers? Oo naman. Parang tapos napatingin na lang siya sa ano. Oo naman. Matuloko to. Ikaw. Oo naman, naka-receive ako. Hi, happy Valentine's. Mukhang suot ka pang May pa-shoutout siya. Namumulaklak tayo ngayon eh. Sige, tama. Baka matulog na ako. Yan po ng 45 minutong pag-imas mo lang ng headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki De Guzman. Ako na po si Ed Linggao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.